Merong trade offer itong Magnolia Chicken Templados dito sa Rain or Shine Elasto Painters at mukhang papayag naman si Coach Yeng Giao. Ang ino-offer daw ng Magnolia ay i-trade itong si Jed Mendoza, yung kanilang backup point guard, plus itong si Russell Escoto at isang first round draft pick dito sa ROS. At ang magiging kapalit naman yan ay itong si Gian Mamuyak, yung point guard nila. Mukhang gusto kasi ng Magnolia Chicken Templados na magkaroon ng additional na point guard na magagamit dahil alam nga nila na injury prone itong si Paul Lee. At dahil wala na si Gio Halalon at rookie pa lamang itong si Jerome Lastimosa, mukhang gusto nilang makuha itong si Gian Mamuyak mula dito sa ROS para magamit. Ngayon, ito naman magiging kapalit si Jed Mendoza. Nakita natin na nagpakitang gilas na yan dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya magiging very able na backup yan para dito kay Coach Yeng Giao. At itong si Russell Escoto, 6'6 player yan. Alam natin kung ano ang kaya niyang gawin bilang isang big man na may 3-point shooting na gusto ni Coach Yeng Giao. Kung hindi pa sasapat yan para sa ROS, baka isama rin ng Magnolia itong si Jerick Ahanmisi o di kaya si Jerick Balanza, isa doon sa dalawa, para magkaroon ng additional scorer itong Rain or Shine. Alam natin ang gustong laro ng Rain or Shine ay mabilisan. At itong si Balanza at si Amnesty parehong mga runner yan talaga. Kaya sa tingin ko babagay yan dito sa sistema ni Coach Yeng Giao. Abangan na lang natin kung sino dyan ang ibibigay ng Magnolia kung sakaling hindi pumayag doon sa initial offer si Coach Yeng. Itong si Gian Mamuyak, tumaas na ang trade value niyan. Kaya kailangan mag-adjust din ang Magnolia kung gusto nila talagang makuha. As it is, alam natin na kapag ito si Paulie na injure, problema talaga ng Magnolia, lalo na wala na si Gio Halalon. Kaya mas mabuti nga kung meron silang insurance na backup na isang Gian Mamuyak. Ang Northport Batang Pier ngayon at Terra Firma ay dalawa doon sa mga teams na alam nating nalagasan ng player. Totoo nakakuha sila ng kapalit. Itong Terra Firma nakuha si Pringle at si Stan Hardinger obviously. At itong Terra Firma naman si Gio Halalon at Abu Tratter. Pero alam natin na nalugi sila doon sa mga trades na nabanggit. Kaya yan ngayon ang tanong ng karamihan kung hanggang kailan pa magtatagal ang dalawang nabanggit na kupunan dito sa PBA. Well, as it is, mukhang malabo na mawala yan dahil mukhang gusto talaga ang gawin ng PBA ay manatili sila dyan. Dahil alam natin na nakikinabang dyan ang SMC dahil sila ang majority ng board, sila nagko-control dyan. Kaya mukhang malabong maalis ang nabanggit ng mga players o nabanggit ng mga teams. Karoon din sa sitwasyon dito sa Blackwater that technically mga independent yan. Actually, kung titignan natin, itong Northport hindi naman talaga independent. Dahil kung titignan natin, yung business dealings niyan, joint venture, kumbaga part owner na niyan, itong si Ramon Ang. So, hindi talaga yan dapat kinoconsider na isang independent team. Kaya yan ngayon ang aabangan natin dito kung ano mangyayari sa Northport Batang Pier. Dahil marami nang kumu-question dyan. As it is, kung sakasakali na itong Northport at Terra Firma ibenta, pati na rin yung Blackwater, matutuwa yung mga PBA fans na gusto na nilang mawala ang mga nabanggit na teams. Pero syempre, depende pa rin yan kung sino ang papalit. Dahil kung ang papalit naman ay ganyan din katulad nila, ay mas mabuti wag na lang. Pero kung ang papalit dyan talaga ay bibili o yung mga kumpanya na talagang determinadong manalo katulad itong Converge, mukhang matutuwa syempre ang mga fans dyan. So abangan na lang natin kung ano mangyayari dito kung matutuloy yung trade dahil ang Northport at Terra Firma, ang balita, meron pa mga trades na gustong gawin para mapalakas itong SMC, itong si William Navarro. Baka mapunta pa yan dito sa San Miguel Beer.